May malaking bad news para sa Gilas at Justin Baltasar hindi pa rin interesado sa PBA. Yan ang mga tatalakayan natin ngayon sa video na to. Sa height na 6'7" at skillset na pang wing, ganyan yung mga importanteng player ngayon sa ating bansa. Bibihira ka nga naman kasi makakita ng ganyang klaseng player, diba? Yung may height pero kayang mag-stretch ng floor dahil sa shooting ability. At the same time kayang trumabaho sa loob ng paint. Kaya hindi may tatanggi, maraming PBA teams ang naghihintay na pumasok sa liga ang 6'7" forward na si Justin Baltasar. Patunay na isa si Coach Tab sa nag-unleash ng tunay na kakayahan ni Balti sa paglalaro. Oo, nakikita na talaga si Balti ng magandang potensyal noon sa Green Archers bago ito i-recruit ni Coach Tab sa Gilas at gawing wingman nang maglaro ito sa FIBA Asia at OQT kontra sa mga bigating team sa Europa at Amerika. Pinutunayan ni Balti na hindi lang siya pang bigman, pang wingman din. Kaya matapos ang magandang experience at kumpiyansang nakuha mula sa Gilas, grabe dominahin na ni Balti ang UAP lalo na ang MPBL hanggang ngayon. Pero sa kabila ng level na paglalaro ni Balti na maituturing pang star sa PBA, bakit nga ba walang Justin Baltasar pa rin tayong nakikita sa PBA draft? Heto ang pinaka-update na panayam patungkol dyan ni Balti. Isasama rin na lang natin mga brody yung mismong sinabi ni Balti. Ayon sa kanya, sa ngayon wala pa siyang planong umalis ng MPBL. Nag-e-enjoy at nag-aalala din kasi si Balti na kung sakaling iwan niya yung team sa MPBL, baka mag-struggle sila lalo ngayon at champion na ang Pampanga. Ang objective kasi ng Pampanga ngayon mga brody ay ang madepensa ng title at the same time 2 championship. Kung magkataon, dalawang history agad para sa Pampanga. Hindi rin daw hinahangad ni Balti ang magkaroon ng malaking pera. Tanggap niya at masaya siya kung ano ang sinasaw niya sa MPBL. Sapat na para suportahan ng pamilya at ang mahalaga, masaya siyang naglalaro. Iba kasi yung pride ang ipinaglalaban para sa bayan wika ni Balti. Pero pahabol ni Balti, pangarap pa rin niya makalaro yung mga idol niya sa PBA katulad ni Raymond Almasan. Pero sa ngayon focus muna siya para sa kanyang bayan. So ayun nga mga brody, mukhang wala pa rin muna tayo makikitang Justin Baltasar sa PBA. Pero wag rin sana sa Gilas, diba? Maraming fans ang nangihinayang sa larong meron si Balti. Kung tutusin, pang PBA star player talaga yung laro niya basta magamit siya ng tama. Baka raw kasi maburo lang yung laro niya sa MPBL dahil kalimitan sa mga kabantayan niya ay maliit pa sa kanya ng 2 to 3 inches, minsan 4 inches pa. At syempre mas malayo pa rin ng dihamak yung level ng kompetisyon sa PBA compared sa MPBL. Pero heto meron naman mga fans na nagsasabing baka inaantay lang daw ni Balti na maging first pick ang Converge na pang 9 pick sa last PBA draft. Para sa mga brody, hindi natin pwedeng questionin ang desisyon ni Balti. Pwede rin kasi siya yung taong grabe tumanaw ng utang na loob at grabe ang pagmamahal sa kanyang mga kababayan. O kaya naman taong kontento na sa kung anong meron siya sa ngayon, diba? Maraming dahilan. Gusto ko rin naman makita yung performance niya sa PBA. Pero syempre wala tayong magagawa dyan. Pero ang nag-iisang gusto ko lang sanang mabago ay yung commitment niya sa ating national team. Total nasa MPBL siya na handang mag-giveaway sa ating national team. Mas maganda siguro kung laruin niya palagi ang mga tawag kung iniimbitahan ng Gilas Pilipinas para kahit papano may nakakalaro pa rin siya mga international player. Dahil 26 pa lang to mga brody, pwedeng pwede pa para sa susunod na World Cup. At ang ating badges naman para sa Gilas ay hetong si AJ Edu. Maaalalang 2 beses nang na-ACL itong si Edu noong nasa college pa lamang siya. At thankful tayo mga fans dahil nagawa pa rin niya makapaglaro at mag-perform ng maayos sa nakaraang World Cup. Pero this time ay mukhang nadali na naman ng tuhod ng ating kababayan sa laban nila kontra Kyoto Shibuya match noong November 12. Ayon sa mother ni Edu, napunit ang meniscus sa kaliwang tuhod ng AJ. Pangatlong beses na ni Edu magkakaroon ng injury sa kanyang left knee. Pero dagdag ni Mrs. Edu, hindi ganoon kaseryoso ang injury kaya aabutin lamang ito ng 3 months na pagpapagaling. Kasalukuyan namang sasailalim sa surgery si AJ sa Toyama. Pero ito ay gagawin sa mismong medical facility sa Toyama. Sana lang ay hindi nga talaga ganoon kaseryoso ang injury ni Edu at hindi ito makaapekto sa kanyang paglalaro dahil kilala natin yung playstyle ni Edu na laban kung laban talaga pagdating sa depensa, opensa at rebounding. At kung gumaling naman si Edu sa loob ng 3 months, so much gagaling na siya. Pero hindi siya makakalaro sa FIBA Asia Cup qualifiers. Pero para sa FIBA OQT, baka pwede na siya nun. 3 months recovery plus another 3 months pa bago ang OQT sa July 2 to 7. This is Zero Buckets. Bye-bye.